Alam mo, habang tumatanda ka pala, hindi pera ang unang nawawala sa'yo. Hindi rin lakas, kundi ingay. Unti-unting tumatahimik ang mundo mo. Yung dating punong-puno ng tawanan, sigawan, iyakan, nagiging alaala na lang. Ako si Ernesto, 72 taong gulang. At kung may isang bagay akong gustong ibalik sa nakaraan, iyon ay oras. Oras na sana'y ginugol ko sa pamilya ko. Noong bata pa ako, akala ko malinaw na ang direksyon ng buhay ko. Magtrabaho, kumita, mag-ipon, magtagumpay. Yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. At sa isip ko noon, ginagawa ko lahat ng yun para sa kanila. Para sa asawa ko, para sa mga anak ko. Pero hindi ko napansin, habang abala akong binubuo ang kinabukasan, unti-unti namang nawawala ang kasalukuyan. Bagong kasal pa lang kami ng asawa ko noon, si Maria. Simple lang siya. Hindi maluho, hindi reklamador. Ang hiling lang niya palagi, umuwi ka ng maaga. Umingiti lang ako noon. Sinasabi ko, para rin to sa atin. Pero ang hindi ko alam, bawat beses na sinasabi ko yun, unti-unti ko siyang iniiwan mag-isa. Nagkaroon kami ng unang anak. Sunod ang pangalawa. Hanggang 3 na sila. Hindi ko namalayan, mas kabisado ko ang overtime schedule kaysa birthday ng mga anak ko. Mas alam ko ang problema sa opisina kaysa sa problema sa bahay. Kapag uuwi ako, tulog na sila. Kapag aalis ako, tulog pa rin sila. At kapag gising sila, pagod naman ako. Naalala ko pa isang gabi. Umuwi akong lasing. Hindi sa alak, kundi sa trabaho. May dalang papeles, may dalang stress, may dalang yabang na provider ako. Lumapit ang bunso ko sa akin. May hawak na drawing. Sabi niya, "Papa, para sa iyo po yan." Hindi ko tinignan. Hindi ko niyakap. Hindi ko pinansin. Ang nasabi ko lang, "Anak, mamaya na. Pagod si Papa." Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang itsura ng drawing na yon. Lumipas ang mga taon. Lumaki ang mga anak ko. Lumaki rin ang sweldo ko. Pero sa bawat pag-angat ko sa trabaho, parang may unti-unti ring bumabagsak sa bahay. Hindi na ako kinukwentuhan. Hindi na ako tinatanong. Hindi na ako inaabangan. Ako na lang ang huling nakakaalam ng nangyayari sa sarili kong pamilya. Isang araw, sinabi ng asawa ko, "Parang wala ka na rito kahit andito ka." Hindi ko siya sinagot. Sa isip ko noon, drama lang yan. Pagod lang siya. Pero ngayon, alam kong sigaw na pala yun ng tulong. Dumating ang panahon na nagkasakit siya. Mahina, tahimik. Doon lang ako nagsimulang mag-leave sa trabaho. Doon lang ako umuwi ng maaga. Pero huli na. Hawak ko ang kamay niya sa ospital nang sinabi niyang, "Sana mas nakilala ka ng mga anak natin." Parang may bumagsak sa dibdib ko.
Pero kahit ganun, hindi pa rin ako umiyak noon. Sanay akong maging matatag. O akala ko lang pala. Nang mawala siya, doon ko naramdaman ng totoong katahimikan. Walang nag-aabang. Walang nagagalit kapag late ako. Walang nag-aalala. At doon ko naintindihan, di pala kalayaan ang pagiging mag-isa. Sinubukan kong bumawi sa mga anak ko. Tinatawagan ko sila. Kinukumusta. Pero may distansya na. May pader na hindi ko alam kung paano itinayo. Na ako rin ang naglagay ng unang harang. May sarili na silang buhay. May sariling problema at sariling pamilya. At ako, nasa gilid na lang ng kwento nila. Kung may isang bagay akong gustong ipaalam sa mga kabataan ngayon, hindi masamang magsikap, hindi masamang mangarap, pero huwag niyong ipagpalit ang taong laging nandyan at laging sumusuporta sa inyo sa mga bagay na akala niyong mas importante. Dahil ang pera, pwedeng kitain ulit. Ang posisyon, pwedeng maabot. Pero ang oras kasama ang mahal mo, hindi na maibabalik. At kung may pagkakataon lang akong bumalik sa kabataan, hindi ko pipiliing mag-overtime. Mas pipiliin kong umuwi. Hindi ko pipiliing yumaman agad. Pipiliin kong manatili. Dahil sa dulo ng lahat, hindi trabaho ang hahanap-hanapin mo, kundi ang mga taong sana'y mas minahal mo nung may oras ka pa. Kung bata ka pa ngayon, pakinggan mo ang kwento ko. Huwag mong hintayin na tumahimik ang mundo bago mo ma-realize kung sino ang tunay na mahalaga sa'yo.